Oh, Champing, tamang-tama, gising ka na. Halika na at magtatrabaho. Ba't masama na naman ang tingin mo? Dinamitan kita at malamig na yung araw na to kasi may bagyo. Kasya pa naman sa'yo ang damit na yan, Champing. Kaya lang hindi na umaabot sa tiyan. Nadadalit na naman nga siya dahil alam niya magtatrabaho na naman. Nakahanda na naman pati yan mga gat. Oh, halika na. Tapos ka na kumain. Nakatulog ka na rin. Oh, anong gagawin? Kagabi nga, ipanay ang bantay niya kay tao at hindi pa ito dumadating dahil ito nga ang katabi niya sa pagtulog. Napagod din siya sa paghihintay kaya nanood muna siya ng TV. Mamaya-maya narinig niyang tumunog na ang pintuan kaya alam niya si tao number 2 na ito. At syempre, lalabas din niya ng kwarto dahil akala niya meron na naman siyang pasalubong galing kay tao number 2. Sa mga oras na ito ay kakagising niya nga lang dahil natutulog siya pagkatapos ng almusal. Kaya naghahanap na naman siya ng gagawin at kakalikutin. At kapag mayroong mga hindi na iligpit ay ikakalat yan ni Champing. Wala na naman yung mga toy niya dahil nasa ilalim na naman lahat. Kapag nagsawa na yan ay pupunta na yan dito sa kanyang paboritong pwesto at magmumuni-muni at iisipin kung ano na naman ang uulamin niya mamayang gabi. Ang kaunahan nating i-rate ay ang barakong Casper. Siya ang tatay at pinuno ng pamilya. Tahimik lang siya pero ang lambing, laging lumalapit kay tao. Kaya lang kapag ligo ang usapan ng lalaban, 9.5/10. Sumunod naman ang reyna ng pamilya, ang maligalik na Chloe. Panay tatas dati ngayon nagbago na dahil wala nang madaanan. Sa kanilang lahat siya ang pinakamalambing sa gabi. Bilang pasasalamat niya sa buong araw, walang gabi na hindi tumatabi si Chloe sa tulugan. Dahil dyan, 10/10 kaming. Kaunahan sa anak nila ay si Cassie. Kahawig ito ng kanyang tatay na Barako. Napakabait at malambing kaya lang laging tulog at napakaligalig. Dahil tamad ka magtrabaho Cassie, 7/10. Sumunod naman si Natnat na naiiba sa lahat. Kahit maitim si Natnat ay napakaganda. Kaya lang napakaselan, ayaw niyang hahawakan siya. Gusto niya laging nag-iisa. Pero binabawi niya naman dahil magaling siya magmasahe. 8/10. Panghuli naman ay si Chito na dinadaan lang sa papogi ang kanyang ligalig. Palaging gutom at umaakyat sa lababo. Mahilig mambogbog na mga kapatid. Pero napakalambing na Chito dahil magaling din siya magmasahe. 8/10. At meron pa pala ditong last but not the least. Kayo na ang bahala mag-rate sa Verdugo na ito. Pero wag niyong kakalimutan na kahit Verdugo yan, guwapo pa rin yan. Ang puti na pusa na ito, napaka-cute at napaka-pogi. Kung gaano yan siya ka-cute, ganon din kaligalig. Kaya ngayon, nandyan kayong dalawa sa kulungan, napakaliligalig, takbo rito, takbo roon, di na nagtigil. Parang mga manok, nagsasabong na, nagliliparon pa, dyan muna kayo sa selda. Oh, nasaan ka daw kagabi, Champing? Madami naghahanap sa'yo. Absent nga siya kagabi dahil tulog ang breadwinner. Dahil napuyat siya sa maghapon at hindi siya nakatulog. Hindi siya makatulog dahil panay ang sagupaan ng mga kasama niya. Hindi siya nakakasali sa bakbakan dahil nakabantay ang kanyang angkol. Kaya lang hindi rin siya nakatulog sa maghapon. Malaki na si Champing at kailan lang dyan, senyor na din siya. Kaya nababawasan na din ang panggugulpi niya sa kanyang mga kasama. Oh, kahit kain at tulog ka na lang, Champing, huwag kang tatama rin gumawa ng project. Madami ka pa sanang ninang-ninong na nag-aabang, Champing. Oh, ano na naman ang problema mo, Champing? Ba't nandyan ka sa sulok? Hindi ka na naman makagalaw. Sino na naman kinalaban mo? Ang Uncle Casper mo? Champing? Kaya pala hindi makagalaw at nandito ang Fernando po, Casper. Umalis ka na dyan habang hindi nakatingin ang uncle mo. Sinabihan na kasi kita, huwag kang dikit ng dikit sa Barako. Dahil lalapat talaga sa mukha mo ang mga kamao ni Casper. Oh, halika at mag-tiktok ka na lang, Champing. Maya-maya nga natulog na lang ang Verdugo dahil napagod sa pagkikipaghabulan. At heto nga natahiga siya, kitang-kita na malaki na talaga ang Verdugo. Nasa kasagsagan siya ng kanyang edad na puro pakikipagbakbakan. Tuwing umaga ay ganito ang ginagawa ni Champing. Kung hindi yan maglalaro ng tsinelas ni tao ay maghahanap yan ng kabugbugan. Heto nga, nakikipagsunto ka na naman kay Cassie. Hindi talaga makukumpleto ang araw ni Champing kapag wala siyang binabakbakan.
Matatahimik lang siya kapag nakasalubong niya ang barako. Oh, ano ka ngayon, Chemping? Ayan ang barako. Napakasama ng tingin ni Casper. Sino ba namang hindi matatakot? Umalis ka na dyan, Chemping, bago ka pa mabangasan. Mamaya nga ay nagpotbol na lang siya at nung nawala na ang mga bola ay nakipagbakbaka na naman siya kay Kasing. Oh, hindi yan ang barako. Si Chito yan, Chemping. Sa takot niya, akala niya lahat ng puti ay ang barako. Oh, ano na namang iniiyak-iyak mo, Chemping? Kain na naman. Kung hindi makipagbakbakan ang nasa isip mo, kakain. Mamaya na, wala pang alas 12, Chemping. Magluluto pa ako ng ulam ni tao. Lakad, paglaro ka muna doon ng football, Chemping.